Hello, Taurus. Ito yung reading mo for October 10 to 15. Or kung kailan mo itong makikita, Taurus. Ito ay timeless reading. Tignan na lang natin ano ba itong mga energies na meron. Maraming salamat, Taurus, kung like ka nanonood ng mga readings ko. And kung interesado ka naman sa personal readings ko, panoorin mo na lang yung video hanggang dulo. Nandyan lahat ng information na kailangan or yung description nitong video. Ayan, nandyan din yung mga mga pa-shoutout natin sa yung mga nag-avail ng subscriptions and membership. So, yung mga honorable mentions natin. And shoutout sa ating mga kababayan na nanonood sa ibang bansa. Ayan, sobrang nakakatuwa po yung mga comments ninyo. Malaking bagay po yun, yung inyong mga comments, kahit na lang yan, heart, yung mga ganyan-ganyan. Na-appreciate ko po yan. Although, hindi ko po talaga nasasagot lahat. Pero, if I have time naman, sinasagot ko talaga. Magbabasa ako ng mga comments ninyo. Yan. So, si Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs, or cross watchers. Tingnan natin yung iyong energies for October 10 to 15. Kuha muna tayo ng Lenormand kung anong meron dito. Heart, uy. Heart daw, heart. Mukhang nangangamoy romance. Romance, yan. Lumalove life si Taurus ngayong October 10 to 15. Uy, kaya lang pwedeng pwedeng hindi rin ito serious. Pwedeng infatuation lang. Kasi sabi dito, parang may binabanggit dito about romance, kilig moments, o baka may romantic encounter with someone na kakonect mo. Kaya lang pwede rin naman kasi itong lang yung parang attraction pero hindi mo po masasabi talaga kung kung seryoso. Okay? There is also a period ng confusion. Sabihin na natin, baka may mga situation. Baka nga ito, pwedeng nako-confuse ka dito sa kakonect mo, Taurus, kung meron man. Baka pwede kasing infatuation lang yung nararamdaman mo sa kanya or yung nararamdaman niya sa'yo. So, at this point, hindi pa clear. Pwedeng hindi pa ganun ka-clear ano ba talaga itong connection na ito. Pero meron, may kilig factor, andyan yung yung romance, no? Okay, pwedeng hindi rin naman yung jowa-jowaan yung nagpapa-confuse sa'yo or yung kakonect mo. Pwedeng may mga ibang bagay lang dito na hindi ko alam. Pwedeng hindi ito yung time na ganun ka-clear yung judgment mo or pag-iisip mo. It's best na huwag kang gagawa ng anything major, no? Kasi nga hindi ka pa sure. Pwedeng pwedeng hindi ka makapag-isip ng maayos. Pero etong clouds na to is yung mga times na hindi rin sure kung ano yung what's next or yung magiging outcome. Parang ganun. Yung mga period na malabo or nagkakalabuan. Okay? Hindi pa. Kaya wag mong masyadong ibuhos yung hopes mo, lahat-lahat, kasi pwedeng hindi pa ito ganun ka-stable or ganun ka-sure. Ayan. Sabihin na natin, baka mamaya ma-disappoint ka lang kung talagang aasa ka ng 100% dito. Pero itong card na to also talks about worries. Yung mga period na ikaw ay doubtful, yung mga period na ikaw ay aligaga, problematic, tapos hindi mo sure kung ano yung next na pwedeng mangyari. At may energy ng dito, minchang. Baka may literal na lalaki dito, minchang, diba? Boylet. Ano ba tawag natin?
Sa mga ano, boylet, minchang, ano pa. Ewan ko. Pero, pwede rin namang hindi ito lalaki. Genderless naman yung mga cards dapat natin. Pwedeng this is someone na special para sa'yo. O significant other mo. Pwedeng ganun. O pwedeng ikaw as the questioner. Pwedeng ganun. Either yung special someone mo yan, SO mo o ikaw. Ngayon, let's see kung anong meron na chika when it comes to your love life. Kung gaano ba kakulay itong heart na ite. Tingnan natin kung magtutugma sila. By the way, Highway Taurus, mag-ingat ka kasi marami ng impostor yung gumagaya sa page ko. Nakakaloka man, pero wala akong control dyan, wala akong magawa dyan. Ni-report ko na yan many times. Sadly, wala naman silang maitutulong sa pagre-report. Walang action, okay? Kaya kayo na lang mag-ingat. So, red flag, turo ko sa inyo. Red flag na hindi ako yon. Kapag nag-friend request sa inyo or nag-message sa inyo in private na naunang mag-message. Kasi hindi po ako, never po ako mauuna mag-message sa inyo. Hindi ko po gagawin yun. Sign ng impostor yon. At saka, malalaman mo naman agad yung may mga intro sila. Honey, dear, may ganito, ganito, ganyan. Tapos, may message ka nila, offeran ka nila ng mga kung ano-ano, and then manghihingi na rin yan ng kung ano-ano sa'yo. So, yon. Pagka ganun yon, hindi ako yon. Nananahimik lang po ako sa page ko. At saka, usually, yung mga may kailangan sa akin, sila po yung nagme-message. Hindi po ako nagme-message. Kaya kahit magsumbong po kayo ng magsumbong ng mga ganyan sa akin, wala po akong magagawa. Sorry. Kahit ako nga walang magawa eh. No, report ako ng report dyan, pero hindi ko naman nakukuha yung hustisya eh. Wala naman action na binibigay sa akin dun sa nire-report ko. So, yun lang. Na-share ko lang naman para alam nyo lang din yung struggle namin na mga ginagaya. Hindi lang naman ako. Para lang sa awareness. Ayan. So, pagdating sa iyong kalablaypan, meron ngang something dito na na nakaka-excite kasi parang may mga dito, may mga time, ewan ko, nakaka-chat mo ba to, nakakausap mo, pero gustong-gusto niya na naririnig yung boses mo. Ayan, hindi ko alam kung past person to, present person, or paparating pa lang sa'yo, pero gusto kanyang tawagan, gusto niyang mag-connect sa'yo. Oo, gustong-gusto niya na makausap ka or naririnig yung boses mo. O, diba? Ganong kakilig, diba? Yung sinabi ko kanina doon. Pagod na rin tong person na to na pagod na rin siya na tawag dito, i-keep yung feelings niya. Oo, pwedeng ito na talaga yung moment na kung may nararamdaman siya sa'yo, pwedeng doon niya ipoprove or basta ipapaalam niya sa'yo. Na rin to ayaw na rin niyang hiding. Kumbaga i-reveal na rin niya talaga kung ano talaga yung kung type ka niya or hindi. Yan, mafe-feel mo or malalaman mo. Hindi ko alam kung magko-confess siya sa'yo. Okay. Pwede nga lang, itong tao na to, hindi ko lang alam kung pwedeng nai-insecure siya sa'yo kasi baka iniisip niya mataas ang standards mo, or baka mamaya takot din siya, or pwedeng may insecurity din siya na baka mamaya hindi niya ma-meet yung mga checklist mo, or yung mo, baka hindi siya qualified sa'yo, or hindi niya ma-meet yung expectations. Okay, yun lang naman yung parang insecurity niya sa sarili niya about you. Tingnan pa natin yung ibang tarot messages para sa'yo. Meron ka ditong world card, kaso baliktad. Meron ka ring Aquarius energy dito.
At saka Pisces energy. Okay, if this is your ex, no? Kung ex mo tong person na to, kasi parang hanggang dito nangangamoy love life pa rin. Wala pa rin closure, dear. Para sa kanya, wala pang closure, or hindi ko alam kung para sa'yo din ba. So, romantic man ito or hindi, meron connection dito na wala pa rin closure. Or kung hindi naman ito about relationship, pwedeng may kinalaman sa isang ganap sa buhay mo or period ng buhay mo na hindi pa talaga na matapos-tapos or hindi pa tapos. May mga bagay pa na dapat ayusin, matutunan, bago maka-move forward. Yan. So, there are matters na need pang, ano ba tawag dito? Need pa na magkaroon ng finality para lang masabi na talagang etong chapter na to is closed book na. Ayan. So, whether it's a relationship or hindi, a period ng buhay mo, yun yung tinutukoy nito. Parang hindi pa enough Meron something na hindi pa enough. Oo, may possible na may delays. Hindi pa tapos. Basta, meron something dito na hindi pa talaga tapos. Meron something na incomplete. At ang ganda netong nung star card mo. It means na meron something. Yan. Meron kang something na makukuha this week. Something na ma-accomplish mo. Something na gustong-gusto mo. Yan. O, baka tuloy na, habay mo na yan. Makukuha mo yan. Matutupad basta. Meron something na matutupad. Aquarius energy. Tapos ang ganda, this is harmony. You have the Ten of Cups. You have everything you need this week. No? All is well. Lahat masaya, lahat ay okay, kumpleto, fulfilled. No? So, etong week na to, October 10 to 15 is a period ng pagiging successful. Kasi nga sabi ko, meron kang something na makukuha dito, meron something na matutupad, kumpleto, masaya, fulfilled, kumpleto lahat ng mga magpapasaya sa puso mo. Yun yung nakalagay dito. Ayan maganda yung harmonious pagdating sa all sides sa family man yan, sa romantic, sa work mo. Everything is in alignment and you will be happy talaga kung ano man yung magiging outcome nito. Nandyan yung support, nandyan yung family, friends. Okay? Pagdating naman dun sa mga ibang bagay na hindi mo ine-expect pero pwedeng mangyari. What tayo dito? Ayan. May lumipad. Uy, may secret admirer ka. Ayan na nga, dear. Di ba sabi ko nga sa'yo kanina, Taurus, may dito, takot na siyang magtago as a secret admirer. So, marireveal na sa'yo yan. Pwedeng siya mismo talaga magpahaging na yan sa'yo. Basta. Andyan na yung kilig factor. So, sana makatulog ka, Taurus, kasi baka mamaya kiligin ka na. Plenty of material things. O, diba sabi ko nga, parang everything is in harmony. Kompleto, lahat-lahat, masaya, fulfilled. O, diba? Ayan, ganda. So, unexpected na blessings, for sure, with the Bowl card. At ayan na nga, di ba sabi ko, ano't ano pa man, magiging successful yung outcome. No? Obstacles to overcome. Sabihin na natin may mga sagabal, may mga problema, challenges. Positive naman yung outcome. Okay? Uy, may hills ka na nga, may valley ka pa dito, O deep personal strength and peace that assure success. O diba, ano ba yung sabi ko kanina? Lahat nandyan na, everything is in harmony, kompleto, masaya. Ano man yung obstacles mo, ma-overcome mo. Tapos, ayan, may success din na binabanggit dito sa valley. By the way, mayroong hills at saka valley. So, hindi ko alam kung malapit ba kayo sa bundok or
Mahilig ka ba sa nature or meron ka bang lakad na, ewan ko, may mga bundok, burol, etc. Or park, no, may nature. Pero hindi, ang ano lang kasi nito, ano yan, ibig sabihin, you have enough courage and strength para lang malagpasan mo yung mga challenges na yan this week. Ayan, no, there is an opportunity pa. Carrot. Windfall or opportunity. Pag sinabi nating windfall is pagkapanalo eh. Okay? So, ibig sabihin, ano, hindi naman literally nanalo ka sa loto, pero parang, ano ba tawag? Paano ko ba sasabihin yun? Na parang, masasabi mo bang nakachamba? Parang ganun. Ewan ko. Natsambahan mo itong opportunity na yun. Parang ganun. Swerte ka, parang ganun. Ayan, no, may warning nga lang dito to control your anger or you will be sorry. So, iwasan mo yung magpapadala ka sa galit mo. Ha? Iwasan mo. Baka mamaya ma-stroke ka dyan. Or hindi ko alam, basta maging mitsa pa yan ng kung ano man or maging ikapahamak mo po or baka magkaroon pa ng mga consequences. And ikaw din naman yung madadali. Okay, Taurus. So, yan yung reading mo for October 10 to 15. Saan makatulong sa itong reading? Babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.